Naku, 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 naku. Nakakatakot ba itong di umano na Ay! ito? Hindi ko talaga kinakaya. Hi! Ito po si Alwin Ignacio, The Live That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talakayan Showbiz Edition. Ay. Ito po, talaga namang hindi namin sure kung talagang magaganap sa pinakamalapit na hinaharap. Matutunghayan ba natin? O may maglalabas ba ng mga screenshot Ay! kung sakaling maganap? Or maaayos naman at kusang mamamatay ang apoy na Correct. pilit na pinauusok at pinaglalagablab. Ang apoy po kasi ay ganito. May chika na nagsasabing may nangyaring episode of closeness si Joshua Garcia at si Elise Hoson. At yung sasabing closeness na yon, Sa isang closeness, sa ball. Oo. 'di ba? Na nangyari nangyari sa isang pagtitipon ng mga artista ng ABS-CBN Studios. At di umano may nakasaksi na si Joshua Garcia at si Elise Hoson ay talagang close na close na close na close. Ang term pa nga daw nila ay momol. Yes. So kung ano po yung make-out lang, siguro naman mga Gen Z, mga Gen Alpha, at syempre pa, mga kaidarang namin Gen X, alam nyo na kung ano yung make-out lang. Di umano po yan. Oo. Di umano, may piping saksi. Pero, magpasa hanggang ngayon, habang pinag-uusapan namin ito, tikumpa ang bibig ni Joshua Garcia at ni Elise Hoson sa pangyayari, pero ito ang nakakalokang the plot thickens. Nakarating daw. Nakarating ang nasabing MOMOL moment sa husband Partner. ni Elise Hoson na si McCoy De Leon na tatay ng kaniyang anak Yes. na pangalan nilang babae. Ang sabi sa chika, gigil na gigil at suklam na suklam di umano si McCoy De Leon sa pangyayari ito at ito na nga, gustong hamunin at komprontahin si Joshua. Di umano ay may pagbabanta. Di umano nga may pagbabanta na bubuntalin si Joshua Garcia. So ang tanong ng bayan, Glenn, sa tingin mo ba, kayang buntalin ni McCoy De Leon si Joshua Garcia? Pag pinagtapat ang mga height nila, parang ang liit-liit ni McCoy, ang tangkad-tangkad ni Joshua. Paano niya aabotin si Joshua? Kayang-kaya niya naman yun. Sasapi sa kanya si David, di ba? Ay! Ng Batang Quiapo. Di ba? Alam mo naman na talagang isa sa mga nakakabwisit na kontrabida sa Batang Quiapo si David na ginagampanan ni McCoy. Nakakalungkot lang yung balitang yan kung totoo kasi alam mo naman nagkasama yung dalawang yan. Actually silang tatlo nila Elise sa isang teleserye ng ABS-CBN, di ba? Na Joshua, McCoy at saka si Elise. Oo. So sa akin, sana hindi totoo. Diba kasi kasi kung totoo, parang ito po ang papalit ito ang magpapakalimot sa ating lahat sa nangyari kay Anthony, kay Maris, at kay Jam. Kung totoo. Pero sana nga po hindi. At sana, hindi rin totoo yung chika na pinalulutang na may pagbabanta si McCoy De Leon. Kasi, ang dapat talaga sa mga ganyan-ganyan, ebidensya. Diba? Mahirap kasi yung may nakasaksi lang, naibulong, at yung pinapagbulungan, ginawang malaking kwento na. Kaya nga nai-issue rin na chika na kaya daw di umano nagkaroon ng bodyguard ngayon si Joshua. Hindi natin alam kung dati pa may bodyguard na si Joshua, pero parang ngayon daw mas parang aktibo yung bodyguard. Mas mahigpit. Mas naalalayan siya, mas binabantayan. So, again, ano lang po yan, parang 1 + 1 = 2 na mga nagmamasid sa mga pangyayari. Correct. Kasi, for the longest time,
I think Elise and McCoy also had a rough patch in their relationship. Pero di ba? Pero pinili nilang ayusin yun. Yes. Naayos nila. Para sa anak pati nila. More than sa anak, I think naayos na yun kasi talagang mahal nila ang isa't isa. Diba? Oo, factor yung may bata, may little girl sila. Pero kasi kung hindi talaga nila mahal ang isa't isa, kahit may anak pa sila, pilitin mo. saka kahit may anak pa sila. Kasi ang dami na natin showbiz relationships na may mga anak pero naghiwalay pa rin. Dahil talagang nawala na yung tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Na ikinasal pa sa iba. Oo, di ba? The example, best example yung kay Carlo Aquino, di ba? Oo, di ba? So, we do not know the nitty-gritty of the relationship of McCoy and Elise now, but both are very busy. Si Elise ay nasa isang drama rin, di ba? Sa drama sa Prime, ano ba yan? Yung kina Sharon, Saving Grace. Saving Grace. Anak siya ni Sharon. Tapos si McCoy naman namamayagpag bilang malditong si David sa Batang Quiapo. And I don't want to believe that being busy puts a strain in their relationship. Dahil yan yung mga artistang professional. Alam nilang para sa pangkubuhayan package nito, para sa mga anak, sa anak nila, at sa maaring magiging anak pa. And I don't think, we do not know Joshua Garcia personally, di ba? Hindi naman namin siya kaklose. Pero I don't think Joshua is that kind of person na gagawa ng bagay na ganun kapangahas. Lalo na alam niya na nasa isang relasyon si Elise Soson. And much more, lalo hindi naman kami mananalig na si Elise Soson gagawa ng bagay na gano'n. Lalo na sabi ko nga kanina, nagka-rough patch ang relationship nila. Dahil di ba, lagi nakichismis na babaero si McCoy. Diba? Parang I do not want to believe na gumaganti si Elise. Biglang gumante. Hindi naman. Diba? Kaya nga, ang hirap ko naman. Kasi, parang ang daming doubts sa isip ko na diba? Parang mapaglaro ng kwentong pinalulutang. Correct. Diba? At maganda nga, yung mga artistang involved, hindi pumapatol. Walang isang man sa kanila nagsasalita pa, diba? At higit sa lahat, wala nagpapa-cryptic post. Kasi the moment may nagpa-cryptic post, that confirms. Saka, sa galing ng mga netizen, decipher. Agad-agad. Ay! Pinarurungitan si ganito. Kaya nga yung pagbabantang patigasan sa bugbugan, lang yun Wala pang konfirmasyon. Kaya nga yun ang pinalulutang ng mga katkaterang totoo. Diba? Na wag naman mangyari at hindi dapat mangyari. At kung talagang nasa sitwasyon si McCoy at si Elise na parang may pinagdadaanan, may napagdaanan na sila dati. So, tingnan mo pa, maayos na ito. Kasi talagang mahal nila ang isa't isa. Ikaw ba nananalig ka na mahal ni Maris? Ni Elise? Ni Elise. Si McCoy? Oo naman. Kita naman din yun sa mga recent pagsasama sa post. Oo, di ba yung mga family outings nila? Saka, we all know that Joshua is on a constant date with Emilienne. Oo nga. May lumutang pa nga na nasabi ay may mga cryptic post na parang galit na galit daw si Emilienne. Si Emilienne naman. Hoy. At talaga damay talaga, di ba? Huwag yun namang idamay babaeng Frances. Baka hindi niya kakilala si Elise. Huwag na tayong maglubid-lubid ng mga kwento salat na salat sa katotohanan. Alam mo naman, di ba? Diba? Kaya lang po namin ito pinag-uusapan sa City Show. Kasi po, artista ang mga involved. At yung mga artista pinag-uusapan natin, ay hindi po mga starlet. Mga artista talagang may pangalan. Ito po ay pinag-uusapan namin para paalalahanan tayo na wag lahat ng balita pananaligan natin at paniniwalaan agad-agad. Agad-agad. Kaya nga kami, in the state of disbelief kami sa pangyayaring ito. Parang, it's next to impossible. Sana rin pwedeng, kung sakaling totoo nga, pwede sana mamagitan yung Star Magic rin. Yes. At kung sakaling totoo nga, sana tahimik na rin lang, maayos ang mga dapat ayos. Ayusin privately. At least lang. Itago nyo ang mga cellphone nyo. Diba? Ayaw na screenshot. Ilak.
Huwag ibibigay yung mga password kung kanino man. Alam na this, di ba? Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Live With That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.